Ito ang pinakabagong Honda CB650R at ngayong araw ay sisilipin natin kung gaano nga ba kaganda ang motorsiklong ito. Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito po yung kanilang pinakabagong Honda CB650R. Isa po itong Neo Sport Cafe at talagang napaka-porma ng kanyang dating. Ito pong kanyang main headlight, bilugan po talaga itong mga classic big bike. Kaya ating makikita, rounded shape po ito pong kanyang main headlight. At mayroon po itong split na daytime running light dito na bilugan. At mayroon po itong partition dito sa gitna. May nakalagay naman po dyan na Honda brand name dito po sa kanyang partition na matte black color. At mayroon po itong high beam and low beam. At dito po pala sa bandang itaas, located po itong kanyang mga turn signals na mahahaba, naka-pop up po ito. Ngunit LED na po ang kanyang ginagamit para po sa lahat ng kanyang lighting system. At very attractive po ang dating nito pong kanyang napakalaki at kumikinang na inverted telescopic fork. Dahil nga po gold yung kanyang color. At ito naman po ay Showa brand, Japanese, kaya ating maaasahan na makakapagbigay talaga ito ng magandang bouncing performance. At ito naman pong kanyang tip dito sa bandang ibaba is matte black color. At gumagamit naman po ito ng dual rotor disc brake dito sa harapan with 2-pot caliper na Nissin brand, gray color naman po siya. At ito pong kanyang cast wheel is metallic brown po yung kanyang pagkaka-finish, wide design. At ang mga sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harapan ay may sukat na 120 by 70-17. At ang kanya pong stock tires pang city riding condition. Ito po palang kanyang front fender is metallic black finish po siya. At may nakalagay naman po rito na ABS. So equipped na po pala ito ng dual channel ABS. So both front and rear, nakakapagbigay po yan ng smooth na braking power dahil mayroon na po siyang anti-lock braking system. Silipin po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. Square type naman po siya. At dito po sa magkabila, mayroon po ditong mga light indicators. At ito po ay naka-naked handlebar kaya napaka-flawless po ng kanyang dating. Metallic gray naman po yung pagkaka-finish nito pong kanyang handlebar. At pagdating naman po rito sa kanyang mga button selector, mayroon po itong passing light, high beam and low beam. Mayroon din po ritong, di ko alam kung ito po is traction control kasi mayroon siyang T. So pwede po siyang i-on and off. Mayroon naman po siya ritong additional na button para po sa navigation dito po sa ating digital display. Nandirito yung kanyang horn at ang kanyang turn signal selector. At chrome color naman po itong kanyang clutch lever. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch converted with electric starter. At mayroon na din po siyang hazard. At ito naman pong kanyang front brake is adjustable po siya. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po pala ay gumagamit ng mechanical key. Mayroon na rin po siyang lock dyan for safety purposes. At napakalaki po nitong kanyang fuel tank, no? At napaka-flawless. At ito po pala mga ka-LM ay mayroon po itong fuel tank capacity na 15.4 liters. At kumukonsumo naman po ito ng around 20.9 km per liter. Napakaganda po nitong kanyang fuel tank. So metallic black naman po yung pagkaka-finish. May nakalagay naman po rito na Honda decal. At combination po pala ito ng glossy black color dito po sa kanyang cover dito sa bandang harapan. At ito pong kanyang fuel tip is gray, tas nagkaroon po siya ng rounded na silver color. At dito po pala sa bandang harapan, nagkaroon po siya rito ng extension cover. Napakaganda, no? Combination po ito ng silver tapos matte black. May nakalagay naman po rito na CB650R na decal yung kanyang model name. At nagkaroon naman po siya rito ng honeycomb design. At dito po sa bandang ibaba, kitang-kita po natin ito pong napakalaki na kanyang radiator. So meaning to say, ito po pala ay equipped with liquid cooling system. Kaya asahan po natin na pwede po natin itong gamitin pang long rides. Dumako naman po tayo rito sa kanyang engine, dito sa kabila. Silipin po natin. Ito pong kanyang engine cover is combination po pala ito ng metallic black. Itong kanyang top cover is metallic brown. At ganun din po itong kanyang side cover at may naka-intact rito na Honda. Speaking of engine mga ka-LM, ito po palang kanilang motorsiklo na ito ay mayroon po itong 649 cubic centimeter engine displacement. Naka-inline 4-cylinder, dual overhead cam 4-stroke with 16 valves. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 69.7 kW
at 12,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 63 Newton meter at 9,500 RPM. Balik po tayo rito sa kabila. Pagdating po pala rito sa kanyang transmission, ito po ay mayroong 6-speed manual transmission. At ang Honda CB650R ay mayroon po itong 810mm na seat height. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. By the way mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". Masasabi ko naman na very comfortable ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. Makikita nyo naman, tiptoe tayo, konting-konti lang naman. Halos maglapat po yung ating foot into the ground. Kaya advisable at recommended po ito para po sa mga kababayan natin na 5'2" and above. At mapunta naman po tayo rito sa kabila. Ito pong kanyang engine side cover is metallic matte brown din yung kanyang kulay. At mayroon po ritong additional mechanical device at nakalagay po rito is Honda e-clutch. So ang kagandahan naman po pala nitong pinakabago nilang model na Honda CB650R ay equipped na po siya ng e-clutch. Ang kagandahan po niya ay nakakapagbigay po yan ng smooth na starting power para po dito sa ating motorcycle. At hindi mo na po kailangang i-press ito pong kanyang clutch lever every time po na ikaw ay magdadagdag at magbabawas ng iyong gear. Kaya napaka-smooth po talaga at tuloy-tuloy ang takbo ng ating big bike. At ito pong kanyang body frame is metallic matte black yung pagkaka-finish. At makikita natin very thick, kaya napaka-durable. At ito na pong kanyang pillion step para sa ating rider is chrome color. Ganon din po itong ating pillion step para sa ating back rider. At itong kanyang mga braces is chrome color din po siya. Not fadable po yung kulay na yan, and then die-cast na rin po siya, kaya hindi po siya nagraras. Silipin naman po natin ito pong kanyang upuan. Malambot din mga ka-LM. Nagkaroon po pala siya dito ng partition, so medyo mas mataas po itong upper part nitong upuan para po sa ating back rider. Mayroon po itong two-tone color combination na gray at black. Yung pagkakatahe is durable po siya. At mayroon po pala siyang belt dito sa bandang gitna. At mapunta naman po tayo rito sa likuran. Silipin naman po natin itong kanyang tail light. LED na rin po pala at pahaba po yung pagkakadesenyo nitong kanyang tail light. At ito naman pong kanyang rear fender. Ang haba po nitong kanyang extension at gumamit po sila rito ng metal. At nakapop up naman po itong kanyang mga turn signals. LED na rin po yan. May nakalagay naman po rito na Honda decal sa bandang gitna. At nung nakaimbus na part na to, pag ating sinilip, mayroon na po siyang plate light. At mayroon na po siyang added reflector lights dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. Dumako naman tayo rito po sa kanyang rear suspension. Ito po pala ay equipped with monoshock absorber at ang kagandahan po niyan ay adjustable po ito. Kaya pwede po nating pababain yung kanyang seat height para po sa mga kababayan natin na hindi masyadong katangkaran. Mayroon na din po siyang integrated na mudguard para hindi po matalsikan ng dumi yung other body parts nitong ating big bike. At napansin ko lang, napaka-cute po pala ng dating nito pong kanyang stock pipe, no? Stainless steel din po siya at mayroon naman po itong single exhaust. At pagdating naman po sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake along with single pot caliper na matte black color. Nissin po yung kanyang brand name. At gaya nga po ng sabi ko, ito po ay equipped with dual channel ABS. At ito pong kanyang swing arm, napakakapal, no? Kaya masasabi natin na very durable yan, very impressive po. At ito pong kanyang cast wheel is wide design na matte brown color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay may sukat na 180 by 55-17. At ang presyo naman po nito pong kanilang pinakabagong Honda CB650R ay nagkakahalaga po ito ng 564,000 pesos. At kung gusto nyo naman pong bumili ng cash, ay nagkakahalaga naman po ito ng 567,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 208,982 pesos. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng pinakabagong Honda CB650R, ay available po ito sa cash at installment basis. At maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito po yan sa Honda Big Wing, Calasiao, Pangasinan.